Nagsimula ang storya ng The Wrecking Crew sa Hawaii kung saan isang lalaki ang palingalingang tumingin sa paligid habang kinakabahan bago siya lumapit sa isang mailbox para maghulog ng envelope. Pero pag-apak pa lang niya sa kalsada ay biglang bumangga sa kanya ang isang blue van at doon siya namatay. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kay James na isang marine officer na mahigpit na nag-tech train ng kanyang mga cadet sa paghawak ng hininga sa ilalim ng tubig pero isa-isa silang sumusuko kaya galit na galit siya. Bigla siyang tinawagan ng pulis at ipinakita sa kanya ang bangkay ng lalaking namatay na itinuring nilang isang hit and run. Pag-uwi ni James ay nagluto siya ng hapunan at sinabi niya sa kanyang asawa na si Walter ay tuluyan nang napatay ang sarili niya. Dito nalaman na si Walter ay ama ni James, tinanong ng asawa niya kung tinawagan man lang ba niya ang kapatid niyang nasa Oklahoma pero sinabi ni James na hindi raw ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Lumipat ang eksena sa kapatid niyang si Johnny na isang detective na may girlfriend na si Valentina na nag-iimpake na at aalis na sa kanya dahil sawang-sawa na siya. Humingi ng tawad si Johnny pero nalaman na birthday pala ni Valentina at tuluyan niya itong nakalimutan kaya iniwan siya. Maya-maya ay tinawagan si Johnny ng asawa ni James na si Ayla at sinabi na patay na ang kanilang ama at ang libing ay bukas at umaasa silang darating siya. Pero sinabi ni Johnny na 10 years na silang hindi nag-uusap ni James at 20 years na siyang hindi bumabalik ng Hawaii kaya ayos lang daw siya. Biglang may dalawang lalaking sumulpot sa banyo at tinutukan siya ng kutsilyo habang hinahanap ang package na sinasabing ipinadala ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Johnny na matagal na siyang walang koneksyon kay Walter at wala itong ipapadala sa kanya. Ipinakita ng isa sa mga lalaki ang dragon tattoo sa dibdib bilang palatandaan na sila ay yakuza kaya nagkaroon ng matinding laban kung saan mag-isa lang na tinalo ni Johnny ang tatlong lalaki habang kalmado pa siyang umiinom ng beer. Pero nang matamba ang altar ng kanyang ina ay doon siya tuluyang nagwala at brutal na tinapos ang laban, nakita niya ang litrato ng kanyang ina na tinanggalan ng mukha ng ama, at pabalik sa Hawaii ay nagsimula na ang libing ni Walter na dinaluhan ng yakuza at grupo ni Mr. K dahil si Walter ay isang private detective na konektado sa kanila. Tinanong ng pinsan nilang si Nani kung darating ba si Johnny at sinabi ni James na hindi na, pero sa huli ay bigla na lang lumitaw si Johnny sa libing. Pagkakita pa lang nina Johnny at James sa isa't isa ay agad na silang nagbangayan at nagsimulang magpalitan ng maanghang na salita kaya napilitan ang pari na sawayin sila para manahimik. Naroon din ang gobernador na si Peter na isang malapit na kaibigan ng pamilya at nagbigay siya ng ilang salita tungkol kay Walter bago ito ilibing ayon sa tradisyon ng Hawaii. Matapos ang libing ay nagtipon ang lahat sa bahay ni James na dating pag-aari ng kanilang ina. Ayon kay Johnny ay hindi talaga siya gusto ni James kahit noong bata pa sila pero ipinaliwanag ni James na iniwan ng kanilang ama ang kanyang ina para sa ina ni Johnny at nasira ang kanyang pamilya habang bata pa siya. Pero kahit ganoon ay wala pa ring nagbago sa relasyon ng magkapatid. Habang kumakain ay sinabi ni Johnny na hindi siya bumalik para kay Walter kundi para alamin kung sino ang pumatay dito at sinabi rin niya na sinugod siya ng yakuza sa kanyang bahay kagabi at muntik na siyang patayin kaya nagalit si James at sinabing hindi talaga makakabalik si Johnny nang hindi inilalagay ang sarili sa panganib. Sinabi ni Johnny na hindi naman siya humihingi ng tulong at binalik niya kay James na hindi rin siya tinulungan noong namatay ang kanyang ina. Pinalabas siya ni James at sinabi na 20 years nang walang pakialam si Johnny kay Walter kaya kainahinala ang bigla niyang interes at lagi lang daw siyang nagdadala ng gulo na parang superpower niya. Nakiusap si Johnny na pagkatiwalaan siya kahit minsan pero sinagot siya ni James na hindi nga niya nahanap ang pumatay sa sarili niyang ina kaya ngayon iniisip niyang may pumatay din sa kanilang ama. Galit na umalis si Johnny at nagtungo sa isang bar kung saan nilapitan siya ng isang lalaki at sinabing kahit siya ay nagulat na bumalik pa si Johnny at gusto siyang makita ni Mr. K. Tumanggi si Johnny pero nilagyan na pala ng pampatulog ang kanyang inumin kaya nawalan siya ng malay at nagising na lang sa harap ni Mr. K na nagsabing hindi nakakalimot ang syndicate at marami siyang nasaktan na tao. Sinagot ni Johnny na sila ang pumatay sa kanyang ina pero ang sagot ni Mr. K ay maaaring oo o hindi. Inutusan niya si Johnny na umalis agad ng Hawaii dahil hindi siya tatanggapin ng kanyang mga tauhan at malinaw na sinabi na bumalik na lang siya sa pinanggalingan niya. Pero sagot ni Johnny ay doon siya nagmula kaya sinabi ni Mr. K na hindi na ngayon. Minarkahan niya ang leeg ni Johnny at binigyan siya ng 7 days para umalis at pagkatapos nun ay hindi na siya palalampasin. Nagising si Johnny sa isang beach habang si James naman ay nakipagkita sa isang detective na si Renard para makita ang police report ng kanyang ama pero sinabi nito na wala siyang makikitang sagot dahil walang kumakausap sa pulis sa lugar na iyon at sira rin ang traffic camera. Binalaan siya ni Renard na dalawa na ngayon ang anak na naguhukay sa pagkamatay ni Walter at tiyak na ginagalit nila ang isang delikadong kalaban, pero sagot ni James ay siya mismo ang oso na iyon.
Kinolekta ni James ang mga gamit ni Walter mula sa police station at kasama roon ang isang piraso ng papel na may ilang salitang nakasulat na agad niyang kinutuban. Samantala dumating si Johnny sa bahay ni Walter pero may narinig siyang ibang tao sa loob kaya nadatnan niya ang isang batang lalaki na naghahalongkat ng gamit at agad tumakbo nang makita siya. Hinabol at nahuli ito ni Johnny at nalaman niyang ang pangalan nito ay Pika na dating nagtatrabaho kay Walter bilang hacker na nagtatap ng emails at phones. Nang tanungin ni Johnny kung ano ang huling ipinagawa sa kanya ni Walter ay sinabi ni Pika na pinapasok siya sa isang catering company kahit hindi niya alam ang dahilan kaya sinabi ni Johnny na mula ngayon ay para na siya kay Johnny magtatrabaho. Habang iyon ay napansin naman ni James na may bar na may camera mismo sa lugar kung saan napatay si Walter kaya pumasok siya at humingi ng CCTV recordings pero tumanggi ang may-ari kahit inalok niya ng pera kaya sinabi ni James na bayad iyon sa mga masisirang gamit. Bumalik ang eksena kay Johnny na nakakita ng blueprint na nakatago sa loob ng isang surfboard sa apartment ni Walter. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang rally ng gobernador na si Peter kung saan nagtatrabaho si Nani bilang assistant at tinawagan siya ni Johnny para sabihing may nahanap siyang plano na may government seal pero hindi niya alam kung ano iyon kaya sinabi ni Nani na check niya sa database kapag nakabalik siya sa opisina basta ibigay lang ang 8-digit number na nakasulat sa plano. Biglang may pumasok sa apartment at si James pala iyon na may dalang CCTV video na malinaw na nagpapakitang walang plaka ang blue van at sinadya talaga ang pagpatay kay Walter. Inutusan ni Johnny si Pika na kumuha ng listahan ng mga past at future events ng catering company at habang nagmamaneho ang magkapatid na hindi pa rin tapos mag-away ay bigla silang binangga ng isa pang sasakyan kung saan may lalaking nagpaputok ng baril sa hangin kaya binaril siya ni James. Bumaba si Johnny at gumanti ng putok habang si James ay umakyat sa bubong ng kotse at tumalon papunta sa sasakyan ng kalaban hanggang sa pasabugin ito ni Johnny. Tinawagan ni Johnny ang 911 pero nagalit si James dahil nasira ang kanyang kotse kahit sinagot ni Johnny na nailigtas naman ang buhay niya. Dumating si Renard at sinabi na 4 na Yakuza hitters ang napatay nila at ibinunyag din niya na suspended cop si Johnny. Ibinigay ni James ang CCTV video at binalaan sila ni Renard na huwag na itong maulit sa kanyang isla. Kalaunan ay sinabi ni Nani sa magkapatid na ang mga plano ay para sa isang property sa east side ng isla na ipinagawa ng Robichaud firm kung saan si Marcus Robichaud ay isang malaking developer at posibleng nagtatrabaho si Walter para sa kanya dahil siya ang nagtatayo ng isang kasino. May marka ng kasino sa likod ng blueprint na walang sense dahil illegal ang gambling sa Hawaii kaya kinabukasan ay pinuntahan ni na Johnny at James ang property at nadatnan nila ang isang Hawaiian community na nakatira roon. Nang tanungin ni James kung sino ang may-ari ng lupa ay sinabi ng mga tao na pagmamay-ari iyon ng lahat at bukas para sa kahit sino dahil ipinaglalaban nila ang lupa at pinoprotektahan laban sa mga taong gustong umagaw nito. Habang nandoon sila ay tinawagan si Johnny ni Pika at sinabi na may nahanap na blue van sa beach at ang driver ay isang low-level accountant mula sa opisina ng gobernador na itinapon kasama ng van sa dagat para sirain ang ebidensya. Sinuri ni Johnny ang listahan ng lahat ng blue vans sa isla at inutusan si Pika na imbestigahan ang Hayashi Imports dahil iyon lang ang may Japanese na pangalan. Lumipat ang eksena sa isang event sa bahay ni Marcus Robichaud kung saan naroon na si Pika na nagpapanggap bilang waiter at dumating din sina Johnny at James na nakadisguise rin bilang waiter. Biniro sila ni Pika na maghiwalay dahil magkasama silang mukhang kambal na anak ng The Rock. Sinundan ni Johnny ang isang babae at kinausap niya ito hanggang malaman niyang kilala nito si Walter at siya ang kumuha kay Walter para imbestigahan ang asawa niyang si Marcus Robichaud. Samantala nakausap ni James ang isang Japanese na lalaki na may business card ng Hayashi Imports at sinabing alam niyang may nawawalang blue van sila at sinagot siya nito ng patalinghagang babala na parang si Walter ang tinutukoy. Sinabi rin ng babaeng si Monica na balak na niyang makipag-divorce pero delikado iyon dahil hindi siya basta papakawalan ni Marcus kaya pinakiusapan niya si Johnny na magkita sila kinabukasan. Biglang pinalibutan sina Johnny at James ng mga tauhan ni Marcus at dinala sa kanya kung saan sinabi ni Marcus na binayaran niya si Walter para sundan ang kanyang asawa dahil hinala niyang nagloloko ito. Napansin ni James ang mga putol na daliri sa mesa habang si Johnny ay naglalaro ng granada bilang panakot bago sila umalis. Maya-maya ay nakita ni Johnny na patay na si Monica matapos mahulog mula sa isang building kaya galit na galit siyang sinugod ang bahay ni Marcus at nakipaglaban sa mga gwardya pero mabilis siyang natalo at tinazor. Sinabi ni Johnny na alam niyang si Marcus ang pumatay sa kanyang ama at kay Monica pero sa halip na umatras ay inutusan lang ni Marcus ang kanyang mga tauhan na tawagan ang pulis. Inaresto si Johnny at dumating si Governor Peter na nagsabing ibinaba na ni Marcus ang kaso sa mismong pakiusap niya.
Kinausap ni Peter si Johnny at sinabi na may madilim na bahagi si Walter sa loob niya na siyang dahilan kung bakit nasira ang lahat ng magaganda sa kanyang buhay at ang parehong dilim ay nasa loob din ni Johnny at James. Pero may isang bagay sila na hindi kailanman naranasan ni Walter at iyon ay ang pagkakaroon ng kapatid. Paglabas ni Johnny sa kulungan ay agad siyang sinita ni James at sinabing hindi siya pwedeng basta-basta gawin ang gusto niya dahil hindi nito maibabalik ang kanilang ina. Biglang sinuntok ni Johnny si James at sa una ay iniiwasan at hinaharang lang ni James ang mga suntok pero nang hindi tumigil si Johnny ay gumanti na rin siya kaya nauwi ito sa matinding santukan na parang magkaaway at hindi magkapatid. Binugbog ni James si Johnny at galit niyang tinanong kung ano ang problema niya pero sumigaw si Johnny at tinanong kung anong klaseng lalaki ang kayang iwan ang sarili niyang kapatid sa panahong kailangan na kailangan siya. Sinabi ni James na pinadala niya si Johnny palayo dahil papunta na ito sa kulungan at target na siya ng syndicate kaya iyon lang ang paraan para mailigtas ang buhay niya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon para protektahan siya kahit masakit. Sinabi ni Johnny na matapos mamatay ang kanilang ina ay si James na lang ang natitira sa buhay niya at sa gitna ng santukan ay lumabas lahat ng matagal na nilang tinatagong galit at sakit. Humingi ng tawad si James at sinabi na bilang nakatatandang kapatid ay sumuko siya at kung may pagkakataon lang ay babaguhin niya ang lahat. Tinanong niya si Johnny kung bakit sobrang porsigido siya sa paghahanap ng katotohanan gayong hindi naman naging mabuting ama si Walter. Ipinaliwanag ni Johnny na hindi niya kailanman nahanap ang pumatay sa kanilang ina at ngayon ay may pumatay rin sa kanilang ama kaya hindi na siya titigil at doon sila nagkasundo na magtutulungan silang dalawa para hanapin ang pumatay sa kanilang ama. Pero bago pa sila tuluyang magkaayos ay sumabog sa galit ang asawa ni James at hiningi ang buong katotohanan. Biglang tumawag si Valentina kay Johnny at sinabi na bumalik siya sa apartment para kunin ang mga gamit niya at may dumating na package mula Hawaii na may lamang thumb drive. Sinabi ni Johnny na dalhin iyon at lumipad papuntang Hawaii pero tumanggi si Valentina sa una hanggang sa mapilit siya ni Johnny. Sinalubong ni Johnny, James, at Pika si Valentina sa airport at kinuha ni Johnny ang drive kung saan nalaman nilang isa pala itong susi sa isang cold wallet na nangangailangan ng seed phrase na binubuo ng 12 random words na tanging may-ari lang ang nakakaalam. Inilabas ni James ang papel mula sa mga gamit ni Walter na may nakasulat na 12 words pero sa mismong sandaling iyon ay pinaulanan sila ng bala mula sa isang helicopter kaya nagkagulo at tumakas sila habang si Valentina ang nagmamaneho at walang pakialam ang helicopter kahit may ibang sasakyan sa kalsada. Biglang sumali sa habulan ang mga armadong ninja bikers at sa gitna ng matinding takbuhan ay nagdrift ang sasakyan at tumaob kaya napilitan si Valentina na magmaneho ng paatras. Nang bigla siyang pram-ino ay dalawang biker ang bumangga diretso sa kotse at ang isa ay napunta pa sa loob kaya nilabanan siya ni James habang si Johnny naman ay hinarap ang isa pang biker hanggang sa tuluyan nilang maituwid ang sasakyan at muling makatakbo palayo. Habang nagpapatuloy ang habulan ay may isang biker na nakasabit sa gilid ng sasakyan kaya inilapit ni Valentina ang kotse sa road barrier at kinayod ito hanggang mahulog ang biker. Itinapon naman ni James palabas ng van ang isa pang biker pero tuloy pa rin ang paghabol ng helicopter kaya nagpaputok si Johnny nang walang tinutukoy habang si James ay kumalma. Naghintay, at maingat na tinutok ang baril hanggang sa mawalan ng kontrol ang helicopter at magsimulang bumagsak. Pero diretso itong papunta sa kanilang sasakyan kaya halos hindi sila makaligtas. Matapos iyon ay nagawa na rin ni Pika na ma-access ang cold wallet at tiningnan ni Valentina ang laman nito kung saan nalaman nilang international wire transfers ang naroon at may $12 million na dumaan sa iba't ibang offshore accounts bago napunta sa isang account na pag-aari mismo ni Governor Peter kaya doon na nagdugtong-dugtong ang lahat. Kailangan ni Marquez ang Hawaiian Homelands para maitayo ang casino resort at kailangan niya ng taong magle-legalize ng gambling kaya binili niya ang gobernador kapalit ng $12 million at si Walter ay malamang nadiskubre ito habang sinusundan si Marquez. Samantala ipinakita ni Nani kay Peter ang mga planong ipinagawa ni Marquez at nangako ang gobernador na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Pag-uwi ni Johnny at James sa bahay ay tinawagan ni James ang asawa niya pero narinig niyang nag-vibrate ang cellphone nito sa loob ng bahay kaya naghanap siya at nakita ang mga anak niyang nagtatago sa banyo na takot at sinabi ng anak niya na kinuha ang kanilang ina. Ipinadala ni Marquez ang isang video na nagpapakitang hawak niya sina Nani at ang asawa ni James at hiningi niya ang thumb drive kapalit ng kanilang buhay kaya naghanda sina Johnny at James. Isinilid ang mga baril sa bag at sinalakay ang bahay ni Marquez habang isa-isa nilang pinapatumba ang mga gwardya ng tahimik. Nang maakit ang ibang gwardya sa isang car alarm ay pinatumba rin sila mula sa malayo kaya nag-iwan ang magkapatid ng bakas ng pagkatalo sa loob ng mansyon.
Napansin ni Marcus na hindi na sumasagot ang mga gwardya sa radyo at nang ipasuri niya ang ilaw ay natagpuan ang pool na puno ng mga bangkay bago tuluyang pabagsakin ni Johnny ang gwardyang iyon. Ipinadala ni Marcus si Nakamura at ang mga kasapi ng Yakuza para tapusin sina Johnny at James at sinalubong sila ni James ng diretso at isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito hanggang sa mapigilan pa siya ni Johnny nang lumabis na ang galit niya. Napalaya ni na Johnny at James sina Nani at ang asawa ni James na si Ayla na nagsabing kaya na nilang tumakas at kailangan ni James na tulungan ng kapatid niya. Binaril ni Nakamura si James at naglaban sila ng matindi habang hinarang naman ni Johnny si Marcus na tangkang tumakas at nangutya pa ito na mas mahirap siyang patayin kaysa sa ama niya. Sa isang banda ay tuluyang natalo ni James si Nakamura pero sa kabilang banda ay nagkaroon ng bentahe si Marcus laban kay Johnny. Nilate pa ni Marcus si Johnny at sinabi kung talagang inakala ba niyang mapipigilan siya dahil para lang daw siyang lamok at sa loob ng 1 year ay matatayo na ang kasino at wala nang makakapigil pa sa kanya. Sinabi rin niya na mamamatay lang ng walang saysay ang ama nila pati sina Johnny at James. Pero biglang inilabas ni Johnny ang pin ng mismong granada ni Marcus at sa sandaling iyon ay sumabog ang granada kaya agad tumalon si James sa tubig para iligtas ang kapatid niya at hinailan niya paakyat sa ibabaw ang halos malunod na si Johnny na himalang nakaligtas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naaresto si Governor Peter at doon na nagtatapos ang storya ng The Wrecking Crew. Kaya sabihin ninyo sa comments kung ano ang masasabi ninyo sa paliwanag na ito at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.